Ang pinakamalakas na breathing techniques ng Hinokami Kagura ay ang 13 form. Sa nakaraang chapter nga ay natalo na ni Muzan itong mga Hashira at iba pa nating mga bida. Pero nagising na nga dyan si Tanjiro at nagawa na nga nitong makipag one-on-one dito kay Muzan. Kung saan habang naglalaban nga sila nitong si Muzan, sinabi niya na nalaman niya na nga daw ang legendary na techniques ng Breath of the Sun. At ito nga ay walang iba kundi ang 13 form, na kung saan nalaman niya nga daw ito dahil sa pamanang alaala ng kanyang ninuno. Dahil pinakita nga ni Yorichi sa kanila ang 12 forms ng Breath of the Sun o Hinokami Kagura, na kung saan kapag mabilis mo nga daw kinokonekta ang 12 forms sa bawat isa ay ang resulta nga daw nito ay ang 13 form. Kaya naman nung mapabagsak ni Muzan itong mga Hashira at iba pa nating mga bida, ay papatayin na nga ni Muzan itong si Kanaw. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay dumating itong si Tanjiro para iligtas si Kanaw at makipag 1v1 dito kay Muzan. Pero nabitin nga tayo dyan sa nakaraang chapter, kaya naman hindi na nga tayo magpapaligoy-ligoy pa at reviewin na natin ang panibagong chapter kung saan punong-puno nga ito ng mga aksyon at matinding kaganapan. Sa pagpapatuloy nga ng chapter ay sinabi na nga lang dyan ni Muzan na nagagawa na nga daw ni Tanjiro maging kulay pula ang kanyang espada na kahit na walang tulong galing sa demon blood ni Nezuko. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na kapag ang isang nilalang nga daw ay nasa bingit ng kamatayan ay lalo nga daw ito nagiging matyaga at nagiging maingat, at para nga daw maiwasan ang kamatayan sa gitna ng laban, kailangan nga daw nito mabuksan ang pintuan patungo sa kakaibang lakas na hindi pa nararanasan ng isang nilalang sa tala ng kanyang buhay. Dahil kung hindi nga daw ito magagawang mabuksan ay walang ang ibang naghihintay kundi ang kamatayan. Kaya naman sinabi na nga lang dyan ni Muzan na nagawa nga daw mabuksan ni Tanjiro itong pintuan patungo sa kakaibang lakas. Kaya naman ito nga daw ang naging dahilan kaya nagawa niya maging kulay pula ang kanyang espada kahit walang tulong na galing kay Nezuko. Dagdag pa nito na ang mga Hashira nga daw ay may kanya-kanyang paraan para maging kulay pula ang kanilang mga espada, o hindi naman kaya ay ang kanilang mga sandata. At habang ang nakikipagpalitan itong si Muzan kay Tanjiro ng iba't ibang pag-atake ay sinabi na nga lang dyan ni Muzan na hindi nga daw sapat ang ginagawa nitong si Tanjiro para mapantayan itong si Yorichi, dahil ang mga ginagawang pag-atake nga daw ni Tanjiro sa kanya ay hindi kasing pulido nitong si Yorichi. Masyado nga daw malayo ang pinagkaiba nito at marami pa nga daw kakainin ng bigas itong si Tanjiro. Pero magmula nga dyan ay sumugod nga itong si Tanjiro na napakabilis. Dance of the Fire God, Solar Haro Dragon Dance, Dance of the Fire God, Fire Chariot. Pero sa kabila nga na matinding ginagawang pag-atake nitong si Tanjiro ay hindi nga masyadong napupuruhan itong si Muzan. Sinabi na nga lang dyan ni Tanjiro na nagawa niya na nga daw makonekta itong 6 na breathing techniques ng Dance of the Fire God ng sunod-sunod. Nangangalahati na nga daw siya pero napakahirap nga daw ng ganitong klaseng bagay dahil umiikot nga daw itong utak niya at nawawalan na nga daw ng silbi itong ginagawa niyang pag-atake, sapagkat hindi niya na nga daw magawang mapatamaan sa katawan itong si Muzan. Napakabilis nga daw ang ginagawa nitong pag-atake pero kailangan niya nga daw itong sabayan para na nga daw sasabog itong baga niya at nananakit pa ang kanyang buong katawan. Hindi na nga daw maganda ang kondisyon ng kanyang puso at isang oras pa ang kinakailangan bago sumikat ang araw. Patuloy naman nagbabato ng mga pag-atake itong si Muzan pero pinipilit nga ni Tanjiro umiwas at tumakbo at umatras para lang hindi tamaan ng mga ginagawa nitong pag-atake, na kung saan hindi niya na nga daw nagagawang makalapit dito kay Muzan. Pumapurol na nga daw itong espada niya at namamanid pa ang kanyang buong katawan, pero hindi nga daw dapat siya sumuko at kailangan niya mag-focus sa laban. Hindi na nga daw dapat siya mag-isip ng kahit na ano kundi pagkonektahin ang 12 forms ng Dance of the Fire God sa pagitan ng isang segundo bawat breathing techniques or breathing style. Pagmula nga dyan ay bigla na nga lang siyang umatake. Dance of the Fire God, Aruron Rainbow, Dance of the Fire God, Moon Burning Sun. Pero baliwala nga yan dahil nagagawa naman magagansa ni Muzan itong mga ginagawa niyang pag-atake. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na humihina na nga daw ang accuracy ng breathing techniques nitong si Tanjiro. Hindi na nga daw magtatagal at babalik na sa normal ang kulay pula na espada nitong si Tanjiro. Kapag nangyari nga daw ang ganong bagay ay hindi na nga daw ito makakalaban. Hindi nga daw ito katulad ni Yorichi na pinanganak na may kakaibang lakas, at sa pagpapalitan nga ng pag-atake ng dalawa ay magmula nga dyan ay bigla na nga lang sumuka ng dugo itong ating bida, kung saan unti-unti na nga bumibigay ang kanyang katawan. Sinamantala naman ito ni Muzan at nagpalo up nga siya ng susunod pang pag-atake, at nung malapit na nga tamaan itong si Tanjiro ay pinilit niya nga ang kanyang sarili at nagawa nga nitong makailag. Nagtaka naman itong si Muzan sa kanyang sarili na bakit hindi nga daw natamaan itong si Tanjiro, kaya naman hindi niya nga ito binigyan ng oras para makapagpahinga at inatake niya nga ulit itong si Tanjiro. Pero baliwala nga yan dahil mabilis nga lang din naiiwasan ng ating bida itong ginagawang pag-atake itong si Muzan. Nagtaka na nga lang dyan si Muzan na kung ano nga ba daw ba ang nangyayari, dahil bumabagal na nga daw itong paggalaw ni Tanjiro at hindi na nga daw ito nagbabago. Tao nga lang daw ito, kaya kapag gumalaw nga daw ito ng gumalaw ay makakaramdam nga daw ito ng pagod. Kaya alam niya nga daw na bumabagal
bumabagal na itong si Tanjiro. Pero ang hindi niya nga daw maintindihan, sa kabila ng sobrang pagod na itong si Tanjiro, ay hindi niya nga daw magawang mapatamaan o matapos na itong si Tanjiro. At magmula nga dyan, ay napagtanto na nga lang dyan ni Muzan na siya nga daw ang bumabagal sa laban. Dahil kung hindi nga daw siya bumagal, ay hindi nga daw magtatagal itong laban nila na 1-on-1. Malamang pa nga daw dyan ay 2 beses niya nang napatay itong si Tanjiro. At bigla niya na nga lang naisip na kung bakit siya humihina at bumabagal. At ito nga daw ay dahil kay Tamayo. Nang dahil nga nagawang ma-absorb ni Muzan itong si Tamayo, ay pumasok nga ito sa kanyang kaloob-looban. At tinanong niya nga dyan kung ano nga ba daw ba ang ginawa ni Tamayo sa kanya. Hindi ba daw ba ang gamot na ginamit nito sa kanya ay maibalik siya sa pagiging isang tao? Sumagot naman itong si Tamayo na 2 gamot nga daw ang ginamit niya dito kay Muzan, na kung saan ang isa nga daw dyan ay pabalikin siya sa pagiging isang tao. At ang isa naman daw ay bigla na nga lang hindi nagsalita itong si Tamayo. Ngumiti na nga lang ito ng parang aso at sinabi kay Muzan na hindi niya nga daw sasabihin. Dagdag pa neto na bakit hindi na nga lang daw gamitin ni Muzan ang napakawalang kwenta ng mga brain cells nito. Napiko na nga lang dyan si Muzan at nang malapit niya nang mai-revive ang buong ulo nito, ay agad niya naman itong dinuro. Nabi na nga lang dyan ni Muzan na kailangan niya nga daw tingnan ang memorya ni Tamayo na naiwan sa kanyang cells. At magmula nga dyan ay nakita niya itong isang alaala ni Tamayo na kung saan gumagawa nga sila ng eksperimento nitong si Shinobu at ni Yushiro. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na itong si Shinobu nga daw ay gumagamit ng lason na kung saan ito nga daw ang kinain nitong si Doma. Nagsalita nga itong si Shinobu at kinausap itong si Tamayo na kung saan kailangan nga daw nila gumawa ng hybrid na drugs na kung saan ang magiging epekto nga daw nito ay pabalikin sa pagiging isang tao itong demonyo. At kapag hindi nga daw ito gumana ay kailangan nila ng plan B na kung saan kailangan nga daw nila gumawa ng isang drugs na may malakas na epekto. At ito nga daw ang gamot sa pagtanda. At kung gagamitin nga daw nila itong ginawa ni Tamayo ay kaya nga daw nila patandain itong si Muzan ng 50 years kada isang minuto. Magmula nga dyan ay gulat na nga lang itong si Muzan sa kanyang nalaman. Dahil nung sinaksak nga daw siya ni Tamayo ay mabilis na siyang tumatanda. At napagtanto niya nga dyan na ito nga daw ang dahilan kung bakit siya humihina. At ito nga din daw ang dahilan kung bakit siya nahihirapan makipaglaban sa mga Demon Slayer at mga Hashira. Sinabi niya na nga lang dyan noong sinaksak nga daw siya ni Tamayo na may kasamang drugs ay 4 o 5 oras na nga daw ang nakalipas. At kung ibabawas niya nga daw ang oras bago ito umepekto ay tinansya niya nga ito sa 3 oras. At kung 3 oras na nga daw ang nakakalipas, na kung kukwentahin na 50 years kada minuto, ang ibig sabihin nga lang daw niyan ay tumanda na siya ng 9,000 years old. Magmula nga dyan ay gulat na nga lang itong si Muzan dahil grabe nga ang ginawa nitong si Tamayo at ni Shinobu. Dahil sa kabila nga na kahit namatay na ang mga to ay nakagawa nga sila ng napaka-importanteng bagay na kung saan pinatanda nga nila ng napakabilis itong si Muzan. At para nga hindi ito makalaban ng buong lakas, sinabi na nga lang dyan ni Muzan na dapat nga daw ay maagang niya napagtanto ang ganitong klaseng bagay dahil napansin niya nga dyan na kulay puti na ang kanyang buhok. At hindi na nga daw ito bumabalik sa kanyang normal na kulay. Bigla na nga lang sumigaw itong uwak at sinabi na 59 na minuto na nga lang daw ang natitira bago sumikat ang araw. Nagulat na nga lang dyan si Muzan dahil nalalapit na nga ang pagsikat ng araw. At hindi niya nga dyan napansin na nakalapit na itong si Tanjiro sa kanya at gagawa na nga ito ng matinding pag-atake. Dance of the Fire God, Soaring Flame Test. Dance of the Fire God, Shining Ray of Grace. Dance of the Fire God, Azure Heaven. Dance of the Fire God, Fire Chariot. Dance of the Fire God, Scorching Crimson Mirror. Dance of the Fire God, Flame Wall. Naiinis na nga lang itong si Muzan dahil napakabilis at hindi nga daw nitong si Tanjiro at hindi niya nga ito matamaan. Huwag nga daw itong maging malikot at tigilan nga daw nito ang pagtalon-talon niya. Mula nga dyan ay inatake niya nga ito pero hindi nga ito natamaan dahil isa lang itong ilusyon. At patuloy naman umaatake itong si Tanjiro gamit ang kanyang sunod-sunod na breathing style. Dance of the Fire God, Arlon Rainbow. Waltz Flash. Dance of the Fire God, Setting Sun. Dance of the Fire God, Solar Halo Dragon Dance. Dance of the Fire God, Moon Burning Sun. Dance of the Fire God, Sunflower Dance. Dahil nga sa sunod-sunod na pag-atake nitong si Tanjiro ay nagawa niya na nga itong 13 forms. Sinabi niya na nga lang dyan na nagawa niya na nga daw makonekta itong 12 forms ng mas pulido at ng mas mabilis. At ang kailangan niya na nga lang daw gawin ay ulitin ito hanggang sa sumikat ang araw. At nalipat naman ang panel dito kila Yushiro na kung saan tumatakbo nga sila papunta sa battleground. Nakita naman nila itong si Chachamaro na kung saan putol na ang ulo pero buhay pa. Agad naman kinuha ito ni Yushiro at pinagdugtong niya ang ulo at katawan nitong si Chachamaro na kung saan nagawa naman itong bumalik sa normal.
Napahanga na nga lang itong kasama niya dahil demonyo nga din daw itong pusa. Nagsalita na nga lang dyan si Murata na dapat nga daw ay naging demonyo din daw siya bago nag-umpisa itong napakalaking laban. Pero nagsalita nga dyan si Yushiro at sinabi na bakit nga daw walang ginagawa at nakatayo lang itong dalawang kasama niya, na dapat nga daw ang ginagawa ng mga to ay gamutin ang mga sugatan nilang kasama. Nataranta naman itong sila Murata sa panenermon nitong si Yushiro at sinabi na kailangan na nga daw nilang kumilos. Pinuntahan nga nila itong si Inosuke at sinabi na kung okay nga lang ba daw ba ang kalagayan nito. Pinuntahan naman ni Murata itong si Kanao na kung saan may kasama nga itong Kakushi. Natataranta na nga siya dyan at sinabi niya na itong si Kanao nga daw, Zenitsu at si Inosuke ay kailangan ng gamot para sa demon blood nitong si Muzan. Pagmula nga dyan ay binigay niya nga itong isang serum dito sa isang Kakushi para gamutin itong si Kanao. Sinabi naman dyan ng Kakushi na kung para saan ba daw ba itong binibigay na gamot nitong si Murata. Nilapitan naman ni Yushiro itong si Gyome at sinabi kung naririnig nga ba daw ba siya nito, kung saan hindi naman sumasagot itong si Gyome dahil nawala na nga ito ng malay. Nag-worry naman itong si Yushiro dahil matindi nga daw ang tama nitong si Gyome. Naputol nga daw ang paa nito at wala nga ito sa maayos na kalagayan, pero sinusubukan niya nga itong bigyan ng paunang lunas kung saan tinatali niya nga itong kaliwang paa ni Gyome na naputol. Sinabi niya na kahit nga daw magkaroon ng malay itong si Gyome ay mahihirapan na nga daw ulit itong makalaban dahil nga daw sa maraming dugo ang nawala dito at mahihirapan na nga itong makapag-balance. Dagdag pa neto na bumagsak nga daw itong si Gyome na kulang-kulang isang oras bago sumikat ang araw, at magmula nga dyan ay napaisip na nga lang siya dyan na napaka-imposible nga daw para kay Tanjiro na tapusin itong si Muzan nang mag-isa lang. Naisip niya na nga lang itong si Tamayo at naiyak na nga lang siya dyan. Nakiusap nga siya na tulungan at protektahan nga daw ni Tamayo itong si Tanjiro, at nalipat naman ang panel kung saan patuloy pa rin nakikipag one-on-one itong si Tanjiro laban kay Muzan. Kikita nga natin dyan na nagawa niya nga makipagsabayan kahit ang kalaban niya ay walang iba kundi ang hari ng mga demonyo. Sinabi na nga lang dyan ni Tanjiro na hindi nga lang daw niya dapat basta-basta ginagamit itong 13 form dahil kailangan niya nga rin daw patamaan itong puso at utak nitong si Muzan. Kailangan niya nga daw lalong mag-focus para ma-access niya ulit itong si True World. Pero magmula nga dyan ay may bigla na nga lang hindi magandang nangyari dahil hindi na nga daw siya makahinga at nandidilim na itong paningin niya. Nauubusan na nga siya ng hangin sa kanyang katawan at nahihirapan na nga siyang gumalaw, pero pilit niya nga pinapakalma ang kanyang sarili at sinabi na kaya niya pa nga daw lumaban hanggang sa sumikat ang araw. Pero nung paglapag ng kanyang paa sa lupa ay nawala na nga ito ng lakas at tuluyan na nga siyang nawala ng balanse. Napamura na nga lang dyan si Tanjiro sa kanyang kalagayan. Sinamantala naman ito ni Muzan at inatake niya nga itong si Tanjiro. Hindi na nga daw ito makakailag pa dahil naubusan na nga daw ito ng hangin. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon nang malapit nang matamaan itong si Tanjiro ni Muzan, Breeze of Snake, Fix Form, Serpentine Coil. ay bigla na nga lang dumating itong si Obanai na kung saan niligtas niya nga itong si Tanjiro. Napamura at galit naman itong si Muzan dahil bakit hindi nga ba daw ba mamatay-matay itong mga kalaban niya. Magmula nga dyan ay nagbato nga ito ng malalakas na sunod-sunod na pag-atake, pero nagagawa naman maiwasan ito ni Obanai habang dala-dala niya itong si Tanjiro. At magmula nga dyan ay unti-unti na nga nagkakamalay itong si Tanjiro na kung saan sinabi niya na mayroon nga daw nagligtas sa kanya, at napagtanto niya nga dyan na ito nga ay si Obanai. Pero labis nga ang kanyang pagkabigla nung makita niya ang pagmumukha nito dahil sobrang lala nga ng tama ni Obanai sa kanyang muka at hindi na nga ito nakakakita. Sinabi niya na nga lang dyan na nabulag nga daw itong si Obanai dahil sa pagprotekta sa kanya laban dito kay Muzan. Sumagot naman dyan si Obanai at sinabi na mali nga daw itong si Tanjiro dahil kanina pa nga daw siya na-injured noong mapabagsak sila nitong si Muzan. Dagdag pa neto na masyado nga daw itong madaldal at hindi nga daw ito tumatahimik tulad ng ibang tao. Sinabi naman dyan ni Tanjiro na babakapan niya nga daw itong si Obanai na kahit masama na nga daw ang lagay ng kanyang kanang mata ay nagagawa niya pa rin makakita. Sumagot naman itong si Obanai at sinabi na hindi niya na nga daw kailangan ng tulong nitong si Tanjiro dahil meron nga daw siyang alagang ahas na si Kaburamaru na kung saan ito nga daw ang magsisilbing mata niya sa laban. Dagdag pa neto na kung okay na nga daw itong si Tanjiro ay bibitiwan niya na ito dahil nahihirapan nga daw siyang kumilos habang buhat-buhat o daladala niya itong si Tanjiro. Nang bitiwan na nga ni Obanai itong si Tanjiro ay naabutan na nga siya nitong si Muzan. Bigla na nga lang ito nasa harap niya at gagawa na nga ito ng malakas na pag-atake. Nag-worry na nga lang itong si Tanjiro at magmula nga dyan ay umatake na nga itong si Muzan na napakalakas na kung saan nagawa nga nitong mawasak ang gusali. Pero nainis na nga lang dyan si Muzan dahil nagawa nga makailag nitong si Obanai. Pero hindi pa nga dyan tapos si Muzan dahil sabay niyang aatakihin itong si Obanai at si Tanjiro. Pero nagawa naman madepensa ni Tanjiro ang ginagawa niyang pag-atake. Gayon din si Obanai na kung saan nagawa nga nitong madeflect ang ginawang pag-atake nitong si Muzan. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na ginaguide nga daw ng ahas itong si Obanai. Pero hindi nga daw siya makapaniwala dahil nabipredict nga daw ng ahas itong mga gagawin niyang pag-atake. At habang ang tinatadlan ni Muzan itong si Obanai ay dumating nga itong si Tanjiro para tumulong.
tumulong na kung saan sabay nga silang dumedepensa at umaatake dito kay Muzan. At makikita nga natin yan sa itsura ni Muzan ay talagang naiinis na siya. Sinabi niya na kahit dumaan nga daw sa matinding pagsasanay itong mga kalaban niya ay napaka-imposible nga daw na hindi niya pamapatay itong mga kalaban niya na sobrang lala na ng mga tama. Hindi niya nga daw malabas ang full potential ng kanyang kapangyarihan dahil sa aging drugs na sinaksak sa kanya ni Tamayo, na kung saan hindi niya pa nga daw ito nagagawang ma-decompose or ma-adapt. At habang nga daw nagre-recover siya sa gitna ng laban o gumagamit siya ng regeneration ay malaki nga daw ang nababawas dito sa stamina niya. At habang naman iniilaga ni Tanjiro itong ginagawang pag-atake ni Muzan ay sinabi niya na nararamdaman niya na nga daw na humihina na itong si Muzan dahil unti-unti na nga daw nagbabago ang amoy nito. Pero hindi nga daw nila pwedeng ibaba ang kanilang depensa dahil may ituturing na sobrang lakas pa nga daw nito. Ginagawa niya nga daw ang lahat ng kanyang mga kakaya para lang mapanatili ang hangin sa kanyang katawan. Hindi pa nga daw siya nakaka-recover kaya hindi niya nga daw magamit itong see-through wall. 2 versus 1 na nga daw ang laban pero hirap pa sila. Kailangan niya nga daw makahanap ng paraan para malampasan ang ganitong klaseng bagay. Ilang beses na nga daw siya niligtas nitong si Obanay at kailangan niya nga daw makabawi. At magmula nga dyan ay napansin niya nga itong katawan ni Muzan kung saan lumitaw na nga itong buong peklat sa kanyang katawan. Sinabi na nga lang dyan ni Tanjiro na alam niya nga daw kung saan galing itong peklat ni Muzan dahil si Yurichi nga daw ang magawa nito sa kanya. Hindi daw pala naghilom itong sugat ni Muzan at patuloy itong nasusunog. Napagtanto na nga lang dyan ni Tanjiro na ito nga daw ang parte ng kahinaan nitong si Muzan. Nagpapasalamat na nga lang siya dyan dahil ginagabayan sila nitong si Yurichi. Sa kabilang banda naman ay wala pa ring malay itong si Kanroji pero inatid na nga ni Chachamaru itong gamot para sa kanya. At nalipat naman ang panel dito kay Muzan na kung saan napansin niya na nga itong mga peklat sa kanyang katawan. At bigla niya na nga lang naalala noong mga panahong nakaharap niya itong si Yurichi. Sinabi niya na una niya nga daw itong makita ay parang nga daw itong sobrang hina. Parang nga daw itong isang tao na walang pangarap sa buhay, walang ganang lumaban at walang galit na nararamdaman at wala nga daw itong intensyon na pumatay ng kahit na ano. Pero ito nga daw ang taong tumalo sa kanya na kung saan ito nga daw ang nagbigay ng peklat sa kanya nang hindi na gumagaling. Patuloy nga daw itong nasusunog na parang isang araw na kahit lumipas na ang daang-daang taon. Dagdag pa neto na hindi nga daw siya naniniwala sa Diyos o sa Buddha dahil para sa kanya isa nga lang daw itong maalamat na kwento at ang totoong halimaw nga daw para sa kanya ay walang iba kundi itong si Yurichi. Mula nga dyan ay sumusugod na nga lang itong si Tanjiro para atakihin itong si Muzan. Sinabi niya na hindi na nga daw maitago ni Muzan itong mga peklat niya. Hindi na nga rin daw neto kayang mapanatili pa ang kanyang itsura kaya sigurado nga daw siya na humihina na itong si Muzan. Ito nga daw ay dahil sa kanyang mga kakampi kung saan ginawa nga daw nito ang lahat ng kanilang makakaya na umabot nga sa punto na binuhos nga nila ang kanilang buong lakas at sinakripisyo pa ng iilan ang kanilang mga buhay para umabot sa ganitong punto at makorner na nila itong si Muzan. Kaya sisiguraduhin niya nga daw na kailangan niyang talunin itong si Muzan hanggang sa huli ng kanyang hininga. Gumagalaw nga daw itong mga peklat ni Muzan at sigurado nga daw siya na ito ang lugar na kung saan nakalagay itong mga puso at utak niya. Kaya naman kahit hindi na nga daw siya gumamit ng transparent cord ay makikita niya na nga daw itong mga kahinaan nitong si Muzan. Pero ang kailangan niya nga daw ay magawa ng paraan itong mata ni Obanay dahil mahirapan nga daw si Kaburamaru na sabihin kay Obanay ang mga gumagalaw na peklat nitong si Muzan. Nag-iisip na nga lang dyan si Tanjiro kung ano nga ba daw ba dapat ang kanyang gagawin. Magmula nga dyan ay naalala niya itong talisman ni Yushiro dahil ito nga daw ang paraan para magkaroon ng vision itong si Obanay. Magmula nga dyan ay sumulpot na nga itong uwak at may dala nga itong talisman. Nag-announce nga ito at sinabi na 40 minuto na nga lang daw ang natitira bago sumikat ang araw. Noong narinig nga ito ni Muzan sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay bigla na nga lang itong tumakas na kung saan nagulat naman dyan si Tanjiro sa kanyang ginawa. Pero agad niya naman itong hinabol at sinabi niya na natatakas nga daw itong si Muzan. Magmula nga dyan ay sinigawan niya nga itong si Obanay na tumatakas nga daw itong si Muzan. Medyo nagtaka naman itong si Obanay pero hindi niya nga daw ito ikinagulat. Hindi nga daw samurai o warrior itong si Muzan para intindihin pa ang kanyang paninindigan at hindi nga daw ito isang tao na pinapalabi pa ang kanyang emosyon. Ito nga daw ang klaseng nilalang na mas importante sa kanya ang mas mabuhay. Kaya naman nung narinig nga daw nito na malapit ng sumikat ang araw ay hindi nga ito nag-alinlangan na tumakas na. Napamura na nga lang itong si Tanjiro na habang hinahabol niya itong si Muzan ay papalayo na nga daw ito ng papalayo at hindi niya na nga daw ito mahabol. Ay stress na nga lang siya dyan at sinabi niya na kung matatalo nga ba daw ba sila, hindi nga daw sila pwedeng matalo ng ganito dahil masasayang nga daw ang buhay ng kanyang mga kakampi. Habang naman nadadaanan ni Muzan itong mga bangkay ng mga Demon Slayer ay pinagugutay-gutay at hinihiwa niya ang mga katawan nito. Ikinainis at kinagalit naman ito ni Tanjiro at magmula nga dyan ay pinagbabato niya nga ng espada itong si Muzan. Pero nagawa naman makapagdepensa ni Muzan sa mga espadang pinagbabato nitong si Tanjiro. Pero makikita na nga natin dyan na nahihirapan na nga rin itong si Muzan sa ginagawa niyang pagdepensa. Pumulot pa nga ito si Tanjiro ng isa pang espada at binato dito kay Muzan na kung saan nagawa naman ma-deflect ito ni Muzan. Pero sinabi niya na nga lang dyan na mga peste nga daw itong mga kalaban niya dahil sa kabila nga daw ng
ng pagsisikap niya na patayin ang mga to, ay hindi nga daw ito tumitigil at patuloy pa rin ang pagtugis sa kanya. Dagdag pa neto na mas delikado na nga daw itong mga pagbato ng espada sa kanya kaysa sa hiwain siya, at magmula nga dyan sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay naabutan nga siya nitong si Obanai, na kung saan tinusok nga siya ng espada dito sa kanyang likod. Namilipit nga dyan si Muzan sa sakit na tumagos pa sa kanyang leeg, habang ang pinipigilan ni Obanai itong si Muzan ay aatakihin na nga siya neto gamit ang kanyang tentacles. Pero magmula nga dyan ay bigla na nga lang sumulpot itong si Tanjiro at tinulungan niya nga itong si Obanai, na kung saan tumalsik nga itong si Obanai pero hindi nga ito tinamaan ni Muzan. Tinawag naman ni Tanjiro itong si Obanai at binibigay niya nga itong talisman na kailangan niya nga daw itong gamitin para sa kanyang vision. Hindi naman nila napansin na nakarecover na agad itong si Muzan at gumawa nga ito ng pag-atake, na kung saan sobrang lakas nga neto. At magmula nga dyan ay direkta ngang tinamaan itong ating mga bida, na kung saan nabitiwan nga ni Tanjiro itong talisman na ibibigay niya sana dito kay Obanai. Pero pinilit na nga nila ang kanilang sarili at ininda nga itong sakit na kanilang nararamdaman. Sumigaw naman itong si Tanjiro na kailangan nga daw kunin ni Obanai itong tumalisik na talisman sa kanyang bandang kanan. Agad naman sumunod si Obanai dito sa sinabi ni Tanjiro, pero agad naman itong kumilo si Muzan at ang puntirya niya nga ay walang iba kundi si Obanai. Pero di nga dyan pumayag si Tanjiro at dinepensahan niya itong si Obanai. Sinabi na nga lang dyan ni Obanai na hindi niya nga daw mahulaan kung anong hinagis nitong si Tanjiro dahil masyado nga daw itong maliit, pero pinakita nga dyan na malapit na nga sa kanila itong talisman. Kung nakita nga ito ni Tanjiro ay sumigaw nga siya at sinigawan niya nga itong alaga ni Obanai. Naintindihan naman ito ni Kaburamaru at kinuha niya nga itong talisman, kung saan agad naman itong ginamit ni Obanai at nagpasalamat na nga lang siya dyan dito kay Tanjiro. Tumatakas na nga lang dyan si Muzan pero pinipigilan nga siya nitong si Tanjiro at tinusok nga nito ang isang kanyang tentacle para hindi makalayo itong si Muzan. Pero nag-counter naman itong si Muzan at tatamaan na nga siya ng iba pa nitong mga tentacles. Pero magmula nga dyan ay niligtas na naman siya nitong si Obanai. Sinabi na nga lang dyan ni Obanai na itong talisman nga daw ay hindi kaparehas ng paningin ng isang tao. Pero napakaganda na nga daw ng ganitong klaseng bagay dahil kahit papaano ay nagagawa niya ng makakita at magiging madali nga daw ito para sa kanya. Sumigaw naman itong si Obanai dito kay Tanjiro at sinabi na kailangan nga daw nila palibutan itong si Muzan. Bilisan nga daw nito ang pagkilos at harangan nga daw nila itong si Muzan. Huwag nga daw ito hayaang makatakas dahil makakaya nga daw nila itong pigilan sa abot ng kanilang makakaya. Sumang-ayon naman itong si Tanjiro sa plano nitong si Obanai. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na napakatigas nga daw ng ulo nitong mga kalaban niya dahil kahit ano nga daw ang gawin niya ay hindi nga daw ito sumusuko. Pinakita naman itong si Obanai at si Tanjiro na pinapaikutan na itong si Muzan, na kung saan kanya-kanya nga silang nagbabato ng kani-kanilang mga pag-atake. Hirap na nga lang dyan si Muzan at sinabi niya na wag na nga daw siyang harangan nitong mga kalaban niya. Nagtaka na nga lang siya dyan dahil hinihingal na nga daw siya at hindi na nga daw tatagal itong lakas niya at hindi nga daw siya paniwala na aabot siya sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero magmula nga dyan ay nagpapalitan pa rin sila ng kanilang mga pag-atake, na kung saan binubuhos na nga nila ang lahat ng kanilang makakaya hanggang sa matira na nga lang ang matibay. Sa kabilang banda naman ay pinakita naman itong Zenezuko na kung saan malapit na nga siya makarating dito sa battleground at pinakita nga ang kanyang pagmumuka na kung saan umiiyak na nga ito at unti-unti na nagiging tao. At dyan na nga nagtatapos ang isa na namang nakakabitin na chapter ng Demon Slayer. Ano pa kaya ang posibleng mangyari? Magagawa na kayang matalo ni Obanai at ni Tanjiro itong si Muzan? Dahil sa kasalukuyang lagay nga nila ay silang dalawa na lang ang maaasahan o nakakalaban ng maayos dito kay Muzan. Pero batid naman natin na sobrang nanghihina na nga itong si Muzan dahil napakasobrang talino nga ng ginawa nila Tamayo at ni Shinobu, na kung saan nakagawa nga sila ng isang drugs nang kayang patandain si Muzan ng 50 years kada minuto. So talagang napakalaking tulungan nito sa ating mga bida dahil hindi nga napalabas ni Muzan itong kapangyarihan niya sa kanyang full potential. Dahil una pa lang ay nagawa na nga ang plano ng mga Obuyashiki nila Tamayo at Shinobu ang ganitong klaseng bagay. Pero ano nga ba ang magiging papel ni Nezuko dito sa laban? Magiging maganda ba ito o masama? Dahil alam naman natin na ang hinahabol ni Muzan ay itong si Nezuko. Dahil kapag nagawa niya ngang ma-absorb itong si Nezuko ay may immune na itong si Muzan sa araw at magiging isa na nga itong immortal. Pero sana ay wag naman mangyari ang ganyang klaseng bagay dahil mababaliwala nga itong pinaghirapan ng mga Demon Slayer na kung saan nagbibilang na nga lang sila ng oras at hinihintay na nga lang sumikat itong araw na habang hirap na nga itong sila Tanjiro pigilan itong si Muzan para lang hindi makatakas. Kaya naman abangan nyo pa ang mga susunod nating uploads dahil nasa climax na nga tayo at malapit na itong matapos. Kaya naman maraming salamat sa inyo sa panonood at bago nga tayo magtapos ay shoutout muna tayo.